Fronta Veritas Report. DMW, pinaigting pa ang paglaban sa mga illegal recruitment service schemes. Detalye mo na kay Nolan Ariola. Go, Nolan. Maraming salamat mga kapanalig. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangalagaan ng mga OFW laban sa mga illegal recruiter at sindikato, ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW ang suspendidong recruitment agency at ang kapartner nitong visa consultancy firm na parehong matatagpuan sa Ermita, Maynila dahil sa umano'y illegal na pag-recruit ng mga manggagawang Pilipino. Ayon kay Yusek Bernard Ulalya ng DMW, nanguna sa operasyon, nag-aalok ang dalawang kumpanya ng iba't ibang trabaho sa Europa tulad ng factory worker, magsasaka, housekeeper, cleaner at driver na may ipinapangakong sahod na aabot sa 30,000 piso. Kinakailangan umano ang mga aplikante na magbayad ng placement fee na mula 120,000 pesos hanggang 150,000 pesos, ngunit hindi pa rin na de-deploy kahit lumipas ang isang taon. Ang lisensya ng naturang recruitment agency ay kakansilahin. Ang mga tauhan nito ay isasama sa list of persons with derogatory record ng DMW upang hindi na makalahok sa mga programa ng pamahalaan para sa overseas recruitment. Haharapin sila sa kasong illegal recruitment. Dahil sa operasyong ito, umabot na sa 7 ang kabuang bilang ng mga establishmentong ipinasara ng DMW ngayong taon. Upang i-implement ang dalawang closure order, no? Sa closure order against illegitimate and licensed recruitment agencies na nagre-recruit at deploy. Ibig sabihin, illegal recruitment din po yun, no? Ito ay isang halimbawa ng isang lisensyadong agency pero taliwas sa utos sa pagubilin at direksyon at rules and regulations ng ating Department of Migrant Workers, no? Sila po ay nambibiktima ng mga kababayan nating nagnanais magtrabaho sa Europe. Mga kapanalig, isa sa advokasya ng Simbahang Katolika ay ang matugunan ang unemployment sa ating bansa. Para sa Veritas 846, ang radyo ng Simbahan, ako inyong kapanalig, Nolan Ariola, sumainyo ang katotohanan.